Okay guys, napag-isip-isip ko na kadalasan walang laman talaga ang aking GCash at saka Maya e-wallet. Nangyayari is kapag kailangan ko gamitin ng GCash, nagta-transfer ako from Maribank to GCash or even kay Maya e-wallet. So, ganun yung nangyayari. Bakit nga ba hindi ako nag-iwan ng pera dito sa mga e-wallet na to? Isa na doon is because of the interest na nakuha ko kay Maribank. So, it got me thinking, kaya bang palitan ni Maribank itong mga super apps natin with the likes of GCash and Maya as an e-wallet? Yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko nila ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, I don't know guys, prior pandemic, gamit na gamit ko rin talaga itong si GCash. Lalo na, nung nagsisimula si GCash, marami siyang mga voucher promotions na baka makakatipid ka talaga at iniinganyo kanyang gumamit ng GCash. Fast forward, pandemic, mas lalong gamit na gamit si GCash. Diyan din lumabas yung G-Credit, yung G-Give at G-Loan. So during that time talagang sila pa lang yung mga nauna talaga at kilala ng mga legit na nagpapautang. Eventually, over the years past, nagkaroon ng mga issues si GCash in terms of yung mga hacking, yung mga ganun na hindi naman na-confirm or hindi naman kinonfirm. So, anong nangyari is parang natakot po ako gumamit ng GCash. Thus, mas pinili ko pong ilagay ang pera ko sa mga online and digital banks. One of the biggest reason is that yung pera mo, pag nilagay mo sa GCash or sa e-wallet lang, is hindi po siya kikita ng interest. Whereas kapag nakalagay siya sa Maribank or sa Cbank, kumikita po siya ng interest. Right now, kumikita po siya ng 3.5% per annum na interest rate na credited on a daily basis. So, dito pa lang po, syempre, mas gugustuhin mo nang ilagay ang pera mo kahit magkano lang yan dito kay Maribank. Pangalawa is that, dati, libre naman talaga ang bank transfer kay GCash. Pero eventually, nagkaroon ng bayad. Ang mahal lang transfer fee nila, 15 pesos per transfer. And ganun din si Maya, 15 pesos ang InstaPay transfer. So, si Maribank, meron kang free transfer sa kanila. Dati libre, walang limit. Now, meron ng limit, pero libre pa rin. 15 bank transfer every week na nagre-refresh every Monday. So, kung madalas ka nagtatransfer ng pera sa GCash papunta sa mga banks, parang lugi ka na doon sa mga transfer fee. Whereas dito, kay Cbank, kung makikita nyo, nasa 8,000 na yung natipid ko in terms of transfer or InstaPay transfer. Kasi kahit maliit lang yan, kahit piso lang yan. Sa GCash, kunyari, magta-transfer ka, 115 pesos pa rin ang transfer fee. Pag GCash to GCash nga lang, walang bayad. Kay Maribank naman, yung 15 bank transfer, I guess, sapat na for our regular use. Third reason is that kapag gumamit ka ng Maribank card or Cbank card, mas nare-rewardan ka. Kasi kay Cbank or kay Maribank, merong 1% na cashback reward. Pero pag ginamit mo naman itong GCash card mo, walang nangyari. As if normal transaction mo. So, in this sense, mas nakaka-engganyo talaga gumamit ng Maribank. Number 4 reason is baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. Kapag sa GCash or sa Maya, pag nagbayad ka ng bills mo, magbabayad ka pa ng convenience fee. Dito po kay Maribank, wala pong bayad na convenience fee kapag nagbayad kayo ng mga bills nyo online. Pang-limang reason, electronic load. Kay GCash, kahit Globe na yan, merong pang additional service charge. Yung 15 pesos mo, magkano? 16 or 17 pesos? Ganun din naman kay Maya. Pag kay Maribank naman yan, kapag bumili ka ng load, discounted pa siya. Discounted ng 1 to 3%. So, yung 100 pesos na load na bibilin mo, 95 to 97 pesos lang ang imababawa sa pera mo. Laking tipid na itong discount na mabibili mo sa electronic load. Actually, guys, to tell you the truth, sa computer shop namin, itong Cbank or Maribank ang ginagamit ko pag may bumibili or nagpapaload sa amin kasi discounted na siya. So, di ba parang ang gaganda ng features, di ba? Parang all gearing towards Maribank. But, kung isipin nyo, may mga limitations din naman ang paggamit ng Maribank over dito sa mga electronic wallet natin. Okay, unang-una sa lahat dyan, sabihin natin yung electronic load. Kung sa electronic load naman, mas maraming offer po ang makikita natin sa loob ng GCash and Maya na hindi natin makikita dito kay Maribank. Thus, limited yung option mo. So, baka anong mangyari dyan,
is sa Maribank, magpapaload ka ng regular load and then pag dumating na doon mo siya i-register. Pangalawa, since GCash and Maya are so-called super app, medyo dito talo si Maribank. Bakit? Kasi dito sa super app na to is mas marami ka nang magagawa. Pwede ka mag-invest sa stocks, pwede ka mag-crypto, pwede rin kayong mag-apply ng trabaho kung gugustuhin nyo. May mga treasury bonds din ang ino-offer dito sa loob ng GCash. Food Hub, Shop, Deliver, Play, medyo marami din talaga silang ino-offer kasi nga super app sila. Next is, pwede nyo gamitin din itong GCash right now sa mga MRT train station natin na pwedeng tap to pay. Right now, wala pong ganyang feature si Maribank. So in that sense, medyo advantageous po ang paggamit ng GCash. Actually, dahil sa dami ng services na ino-offer ni GCash and Maya at kapag ginamit mo na yon, medyo nakadepende ka na talaga sa mga apps na yan. Na tipong kapag kinumpare mo dito kay Maribank, masasabi mo na, mas kailangan ko pa rin ng GCash. Siguro last na lang is that mas marami pa rin po talaga ang nag-a-accept ng GCash payment. Kahit sabihin po natin na may QRPH po sila, kadalasan talaga namimili po sila ng GCash only transaction. Kasi nga naman, kapag GCash to GCash, walang problema, mabilis, matatanggap nyo kagad. Pero kapag dadaan pa sa QRPH, madalas nagkakaroon ng problema ang mga merchants and cause pa yan ng away ng merchant at ng mga customer. Kaya kadalasan nagkakaroon ng GCash to GCash only transaction. In that sense, mas may upper hand talaga si GCash. So now, it begs the question, kaya bang palitan ni Maribank ang GCash at Maya as an electronic wallet? So, ito lang ang conclusion ko dyan. Unang-una, if you are after the basic services like to store your money, to do bank transfer, to pay bills, and even to purchase electronic load, you're off better with Maribank. Kayang-kaya ni Maribank yan. Pero, if you rely on other services like the crypto, the stocks, the bonds, and to pay offline merchants na sabi ko nga na namimili sila ng GCash transaction, talagang hindi kayang tumbasan ni Maribank yan. So thus, hindi po talaga kakayanin na mawala ang GCash natin. So ang mangyayari na nga lang po dyan is katulad po ng ginagawa ko na ang pera ko po ay na kay Maribank. Kapag kailangan kong gamitin si GCash, maglilipat na lang po ako ng pera dito sa mga electronic wallet katulad ni GCash and ni Maya. Okay, for our question of the day, na integrated na sa buhay natin itong electronic wallet natin na katulad ni GCash at ni Maya. Sa tingin nyo, kaya nyo bang mabuhay within a month or so na hindi nagre-rely sa mga electronic wallets? Kaya pa rin ba? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, kakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Zoraida Yaon at Zoraida Yaon 6461. Sabi po niya, thank you Sir Pat. Very informative video, always watching from Davao. Yan, kay Zoraida Yaon, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. And salamat din po sa mga kababayan po natin dyan na nanonood sa Davao. Shoutout po sa inyo. Yun lamang po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!